Yun, baka hindi nyo pa to na-encounter yung mga ganitong problema mga paps. So, share lang natin sa inyo. So, yung concern kasi nito mga paps ay pag uminit na yung makina, yun, namamatay, namamalya. So, kinakapos yung makina. Pero pag ganito, naka-idling lang siya, naka-standby, walang kapalya-palya. Ganda ng minor, so, tahimik yung makina, kahit ina-accelerate mo ay walang problema. So, bago na yung spark plug at saka mga ignition coil nito. So ngayon dito tayo nag-focus sa fuel system. Nilagyan natin siya ng fuel pressure tester para malaman natin kung hindi bumabagsak yung kanyang fuel pressure. Dahil kailangan nating patakbuhin yung sasakyan. So yung ginawa natin dito ay ni-road test natin ng matagal at doon lumabas yung problema. So ayan, so habang nandito kami sa daanan, yun, nadala-dala din natin yung fuel pressure tester. At yan, so nakita natin na 30 PSI lang yung kanyang pressure dito at namamalya din yung makina. So yung sa hindi nakakaalam, ang specified value ng ating pressure at least 50 PSI yung lakas ng pressure para mapagana natin at mandar ng maayos yung makina natin. So dito na-confirm natin mga paps na possible sa fuel system or sa fuel pump yung problema. So yung susunod natin gagawin dito ay babaklasin natin yung fuel pump at titingnan natin kung ano yung possible na problem doon. Sasama na rin natin sa pag-check yung kanyang fuel regulator at saka yung fuel filter. So fast forward tayo, nabaklas na nga natin yung fuel pump assembly at yan yung bumungad sa atin. Sobrang dumi na talaga ng fuel filter. So yung ginawa natin dito ay in-advise na natin sa may-ari na papalitan na natin yung fuel filter at saka fuel pump dahil I think 2012 model pa tong unit na to at medyo matagal na. Ayan pa yung kanyang original. So kumbaga hindi ka nalugi dyan mga paps kung ganyan katagal na. So kailangan na talaga natin yung palitan for preventive maintenance na rin. So ayan, so papalitan na natin yan at testingin na natin. So ayan, after natin mapalitan ng fuel pump assembly ay pinandar ulit natin at inobserbahan. So nakakabit pa rin yung ating fuel tester. So i-road test ulit natin yan at obserbahan natin kung may improvement ba dun sa kanyang andar. So kung namamatay pa ba or hindi na. So sige, tara, let's do this. Yun, update tayo mga paps. So after na nga natin ma-road test, no? So inobserbahan natin siya, ni-road test natin siya ng malayo at hindi na lumabas yung kanyang problema. So hindi na rin bumagsak yung fuel pressure doon sa ating tester. So it means goods yung ginawa natin. Okay yun. So nandun talaga yung problema sa ating fuel pump assembly. So yun lang mga paps. So sana may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa amin. So God bless sa inyo lahat.